Good day mga baby! Sideline tayo for today's video mga B. Kapag ganitong hindi kalakasan ng ating cake, syempre as a baker, gagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng racket. Ito nga, naisipan kong gumawa ng foil dessert cakes. Tatlo yan mga baby. Choco moist cake, ube leche flan cake, and banana cake. Bali nung time na to, niluluto ko pa lang kasi yung banana cake. Kaya choco moist cake and leche flan cake lang ang mapapakita ko sa inyo. Wala naman din kasing ganong trabaho sa banana cake mga B. Pagkagawa ng mixture, pagkasalang, okay na siya. Compare dito, kailangan pa nating icingan. Lalo na yung ube leche flan cake kasi syempre gagawa pa tayo ng leche flan para sa topper niya. Actually mga B, pangalawang gawa ko na ito. Unang gawa ko nito, tig 5 pieces lang. 5 choco moist, 5 ube leche flan at 5 banana cake. Gumagawa kasi ako mga baby. Yung unang gawa ko, parang ginawa ko lang siyang sample. Tapos pinost ko dito sa subdivision namin. May mga group dito. Tapos, ayun, naubos siya. So, itong pangalawang gawa ko, dinagdagan ko na. Pero wala pang mga order to mga baby. Yung araw na to ko lang siya ilalako. Ay, flex ko muna itong aking creamy leche flan. Para yan dito sa ating ube leche flan cake. Para sa recipe ng ating ube leche flan mga bebe, marami rin kayo makikitang tutorial sa Facebook or sa YouTube. Pero ako, sariling recipe ko to. Bale, ito kasi yung recipe ko ng choco moist. Tapos, yung pinaka cocoa powder, pinalitan ko lang ng ube powder, ganun. Then, nagdagdag lang ako ng itlog at saka gatas. O, diba? Meron na tayong ube moist cake. Ang sarap niya mga baby kasi ubing-ubi siya. Ang tip ko lang, wag na wag kayong maglalagay ng baking soda. Kung ayaw nyo maging green, ang purple color dapat ng ube natin. May mga nakikita kasi akong beginner pa lang sa paggagawa ng ube. Tapos nagtatanong sila, bakit color green daw? Yung ube cake na ginawa nila, yun pala, nalagyan nila ng baking soda. Kaya siya naging green. Actually, hindi ko rin alam kung ano explanation kung bakit nagiging green kapag may baking soda mga baby eh. Pero ito ginawa ko, walang baking soda to syempre para hindi siya magmukhang buko pandan. Alam nyo mga baby, habang ginagawa ko tong mga cake na to, nagtanong sa akin si Habi kung lahat daw to ay order. Ang sabi ko, wala pang may order dito. Ngayon ko palang ipopost to. Kasi mga baby dito sa subdivision namin, napakasisipag ng mga tao. Lahat na lang gusto nilang i-order. Kaya talagang kailangan mong magsipag at magtiyaga mag-post, mag-marketing para maubos lahat ng paninda mo. At buti na lang, makulit din ako mag-post. Minsan kasi pag nag-post ako na isang beses, magpo-post ulit ako. Siguro mga 4 times ako mag-post sa maghapon. Sa dami kasi na nagtitinda dito sa subdivision namin, syempre nadadaganan na yung mga unang nag-post. Kaya ako, paulit-ulit yung post ko hanggat di nauubos yung paninda ko. And guess what mga baby, syempre naubos ang paninda natin. Tig sa 10 set yung ginawa ko mga B. At ito nga pala yung ating banana cake na hindi ko pa naisasalang dahil may nauna pang nakasalang. Pinlex ko lang. Ang mga bumili rin naman sa akin ito mga baby, yung mga regular client ko na. Nasabi ko nga sa mga unang video ko mga baby na nakakuha kami ng bahay sa loob ng subdivision at dito na kami nakatira ngayon. Actually, ito yung subdivision na talagang marami akong client. Kaya nung nalaman nila na nandito na ako, syempre happy sila kasi malapit na daw ako. Kaya ayun, sila rin ang umubos ng ating cake. Kaya ngayong nandito na ako sa subdivision namin mga baby, syempre kailangan natin ng more and more sipag para kumita tayo kahit wala tayong customized cake. Diskarte yarn. Kasi nga mga baby, mababaliw talaga ako kapag wala akong ginagawa sa bahay namin. Tapos araw-araw ko pang kasama yung anak kong napakakulit ay talaga naman. By that time na yan mga baby, talaga sinasabi ko sana maubos siya kasi wala pa talagang may order ng time na yan. Sabi ko sana maubos to, sana talaga maubos to. Magkano ko to binibenta mga baby? 100 pesos lang. Tapos 450 ml yung foil tub natin. Sa Shopee ko lang din binili yan kasi nga mas nakakamura doon. Bale, inisa-isa ko lahat ng mga materials and ingredients ko tsaka ako gumawa. Tapos ipapa-order ko sa mismong araw na meron na akong gawa. Din kasi mga baby, ang gusto ng mga client natin, yung on hand na, yung mismong may gawa ka na, tapos pagka-post mo at nakita nila, syempre gusto nila yung makakain na agad nila. Kaya madalas ganyan ako gumawa. Gagawa ako ng pa-order, gagawa ako ng cake, tapos tsaka ko siya ipopost para kapag may nag-order, deliver na lang, di ba? Kaya naman sa sobrang sisipag ng mga tao dito sa amin, na lahat na gusto i-order ultimo paminta.
Talagang makakabenta ka basta masipag ka. Alam nyo, kanina pa ako naiirita sa mga ibon. Ang hingi kasi ng mga ibon dito sa kapitbahay namin, tapos may manok pa. So, ayun, like, follow, and share for more!